Matapos ang tensyonadong first budget hearing ng Office of the Vice President at ang pag-iisnab ni VP Sara Duterte sa ikalawang budget hearing, nagdesisyon na ang Appropriations Committee ng Kamara na tapyasan na lang ang pondo ng kanyang tanggapan. Magkano na lang ang matitira? Alamin sa ating balitang A to Z. And with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision. It's official! Tinapyasan na ng Appropriations Committee ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Mula sa mahigit 2 bilyong pisong panukalang pondo, 733 million pesos lang ang naging rekomendasyon ng komite. Isa sa malaking binawas ay ang alokasyon para sa renta ng satellite offices ng OVP. 10 satellite offices and 2 extension offices. And this is likely the reason why lease expenses umabot sa 53 million pesos. Tinanggal rin ang ilan pang social services ng ikalawang Pangulo. Sa halip, i-realign o ililipat na lang ang nasa 1.29 billion pesos sa kaparehong mga programa ng Social Welfare Department at Health Department. Wala pang komento si Vice President Sara Duterte sa budget cut. Pero para kay Congressman Zia Adyong, ang nakatalagang sponsor ng OVP budget sa Kamara, patas ang naging desisyon ng komite. Well, it's fair and reasonable. If we go back to the basics, the realignment of these funds is not a breach of, for example, the violation or breach of the mandate of the Office of the President to make it operational. Umaasa naman si Budget Committee Vice Chair Congresswoman Stella Kimbo na sana makadalo si VP Sara o kaya kanyang kinatawan kapag sumalang na sa plenaryo ang naturang budget. Kung meron pang input na kailangan po namin malaman at meron silang apela sa amin na dapat dagdagan ito for whatever reason, kami po ay very willing to listen to all of those inputs. Sa September 16, sasalang ang proposed 2025 national budget sa plenaryo para sa debates na inaasahang matatapos sa September 25.